Cubs, sa video na ito pag-usapan natin ng interview tips ng mga housekeeping o cleaner papunta dito sa bansang Saudi Arabia mga Cubs. Dahil i-request ito ng ating mga kababayan, nag-comment sa section ng video natin. So narito ang 7 interview tips mga Cubs kung paano sagutin at paano ito maipasa mga Cubs para ma-hire kayo papunta dito sa bansang Saudi Arabia. At kahit saang bansa kayo mag-apply mga Cubs, pwede nyo gamitin ang interview tips na to na inyong matutunan sa video na ito mga Cubs. Kaya panoorin ito mga Cubs hanggang dulo para may idea kayo o baka isa sa mga ito ay ma-encounter mga Cubs at magkaroon ka na ng idea, hindi ka na mahihirapan pa. Bago tayo magpatuloy mga Cubs, ako nga pala si Kapos na Vlogger, isang housekeeping dito sa bansang Saudi Arabia sa loob ng 12 years mga Cubs. Okay mga Cubs, umpisa na natin ang 7 interview na ginawa ko ngayon at ang una mga Cubs, ito ay talagang pinakamahirap na minsan sagutin kapag tinatanong ng ating employer pumunta sa Pilipinas mga Cubs. Ito yung tinatawag mga Cubs na tell me about yourself. Ito yung mga Cubs, maraming bumagsak dito kaya kailangan pag-aralan mo to at masagot ito ng tama. Kasi ito talaga mga Cubs ang pangbungad ng ating mga employer kapag sila'y nag-i-interview. Kadalasan talagang tinatanong, tell me about yourself. Kasi ito ay base sa iyong karanasan sa pagtatrabaho at mga experience mo mga Cubs kung ilang taong ka na sa pagtatrabaho at ilang taong ka na sa sarili mo mga Cubs. At ano ang mga experience mo? Itong tell me about yourself mga Cubs. Halimbawa, sabihin ng isang employer mga Cubs, tell me about yourself. Narito ang sagot mga Cubs. My name is Antonio. I have experience in cleaning, mopping, dusting, and maintaining cleanliness. I am a hardworking, honest, and willing to learn. Yun ang sasagot mo dapat sa nag-i-interview sa mga Cubs. Okay mga Cubs, narito naman ang pangalawang tanong ng employer sa'yo. Kasi dito sa Saudi Arabia mga Cubs, alam mo naman na mahirap, mahigpit sila dito mga Cubs sa mga policy at saka rules kasi Muslim country ito. Sabihin ng employer sa'yo mga Cubs, why do you want to work Saudi Arabia? So ito yung sasagot mo mga Cubs. I want to support my family and gain experience and build a better future. Yun ang sasagot mo dapat sa tanong na, why do you want to work Saudi Arabia? Yung pangalawang sagot mo dun sa tanong na, why do you want to work Saudi Arabia? Sabihin mo mga Cubs, I want to work Saudi Arabia because of my family future and better future mga Cubs. Dito na tayo sa pangatlong tanong mga Cubs. What are the housekeeping responsibilities and duties? So ito yung mga Cubs, yung mga duties ng housekeeping. Ano bang mga responsibilidad natin? Ano bang mga duties natin mga Cubs? So ang mga responsibilidad natin at duties natin mga Cubs ay ang cleaning rooms, bathrooms, hallways, changing linen, collecting trash, and maintain the cleanliness mga Cubs. Yun ang responsibilidad natin bilang housekeeping o cleaner mga Cubs. Yun ang sasagot mo sa employer kapag tinatanong yung tanong na yun. Okay mga Cubs, dito naman tayo sa pang-apat na tanong ng employer. Halimbawa, dito masusubukan mga Cubs kung gaano kahaba ang iyong pasensya. Kasi minsan mga Cubs, may mga customer, mga pasyente tayo na mga makukulit at mahilig makipag-argumento mga Cubs. Ang tanong na ito mga Cubs ay ganito. How do you handle complaints? Paano mo daw i-handle ang mga complaints mga Cubs? Hindi maiwasan yung mga Cubs bilang cleaner o housekeeping. Minsan nagko-complain sa atin mga Cubs. Kaya kailangan tayo handa at paano natin to paghandaan at i-handle mga Cubs. So narito ang sasagot mo sa employer mga Cubs na how do you handle complaints? I listen carefully, stay calm, and report the concern to the supervisor if needed mga Cubs. Kailangan mong i-report sa supervisor mga Cubs kapag may complaint, kapag hindi mo kayang i-handle. Para ang supervisor mga Cubs siya ang pupunta sa area mo at siya ang magpapaliwanag. At hingihan ka rin ng supervisor ng statement mo, paano nangyari, ano nangyari. At ang supervisor makipag-usap doon sa nag-complain mga Cubs. Yun ang sagot mo mga Cubs sa how do you handle complaint mga Cubs. Dito sa panglimang tanong mga Cubs, kailangan mong itaas ang iyong sarili at buhatin ang iyong bangko mga Cubs. Kailangan mo rin ibenta ang iyong sarili para ikaw may ma-hire. Kasi ang tanong mga Cubs ay ganito, why we should hire you? Bakit ka namin kunin? Anong meron sa'yo? Anong meron ka? So mga Cubs, ang mga tanong na ito mga Cubs, kailangan mong ibenta ang sarili mo. You should hire me because I am a hardworking, fast learner, team worker. Yan ang mga isagot mo dapat sa employer mga Cubs para ma-hire ka niya mga Cubs. Madali makakatch up to. Fast learner, team worker. Kukunin natin ito. Yun ang isagot mo mga Cubs kapag natanong sa itong tanong na ito.
At ito pa mga Cubs, ang sasagot mo, you should hire me because I am a hard worker, responsible, and I always do my job properly. Yan ang sasagot mo sa employer mga Cubs. Ginagawa ko ang trabaho ko ng tama. Responsable ako sa mga trabaho. On time ako sa duty. Hindi ako nalilate. So dito naman tayo sa pang-anim na tanong mga Cubs. Alam niyo naman mga Cubs, ang Saudi Arabia is Muslim country. May mga policy sila, may mga rules sila na sinusunod tungkol sa kanilang mga kultura at mga religion mga Cubs. Gaya natin mga Kristiyano, mayroon tayong sinusunod din. So ang tanong mga Cubs ay ganito. Sabihin ng employer mga Cubs, Saudi Arabia is a Muslim country. So you can follow the rules there? Ganito yung sasagot mo mga Cubs. Yes sir, I respect the religion and culture and I wear abaya when I go outside. And I'm not eating the public during Ramadan month. Kasi pag Ramadan dito mga Cubs, bawal kang kumain sa labas. Bawal kang uminom ng tubig sa labas. Kasi yun ang fasting nila mga Cubs sa buong mag-araw mga Cubs. Ang fasting nila dito mga Cubs ay mula sa alas 6, di ka na pwedeng kumain sa public places mga Cubs. Hanggang alas 6 ng hapon o 6:30 ng hapon. Pwede paggabi, paglagpas ng mga Cubs, mga 7:30, mga 7, pwede ka nang mag-use sa labas, pwede ka nang kumain sa labas. Pero start ng umaga, pag buong Ramadan yan, the whole month of Ramadan mga Cubs, hindi ka pwedeng kumain sa labas mga Cubs. Kailangan respeto mo kanilang kultura at religion mga Cubs at rules na bawal talagang kumain. Kasi pag kumain ka naman sa labas mga Cubs, tas Ramadan time, insulto naman sa kanila yun. Panghuling tanong na ito mga Cubs sa ating 7 tanong mga Cubs na ginagawa ngayon sa mga tips, interview tips mga Cubs. So bago pala yan mga Cubs, ang trabaho dito kadalasan sa Saudi Arabia, ang oras ng trabaho ay sa mga cleaner, mayroong 8 oras, mayroong 10 oras, at pinakamahaba mga Cubs ay ang 12 oras mga Cubs. Kapag nasa hospital ka mga Cubs, ang mga oras doon mga Cubs ay 12-12 yan mga Cubs, sagad talaga yon. Kasama na rin yung overtime doon mga Cubs. Working hours talaga dapat dito ay 8 oras lang, pero pag hospital or ibang mga area mga Cubs, may 10 oras, may 2 oras na overtime. Pag 12 oras, may 4 na oras na overtime yun mga Cubs. Pero kasama na yun sa bayad sa buong isang buwan sa sweldo mo mga Cubs. So ang tanong ng employer mga Cubs ay ganito. Can you work 10 to 12 hours in Saudi Arabia with your duty, in your duty? Ang sagot mo naman mga Cubs ay ganito naman mga Cubs. Yes sir, I always work overtime at my company before. Sabihin mo mga Cubs, lagi po ako nag-overtime dati sa aking kumpanya, sa Pilipinas pa ako. Para sabihin ng employer mga Cubs, sanay ito sa bakbakan sa trabaho, sanay ito sa overtime kahit lumagpas mo sa takdang oras ng Pero yun ang isasagot mo mga Cubs na, yes sir, I willing to overtime. I always work overtime in my company before in the Philippines. So yun mga Cubs, ang 7 tanong na ginawa natin at 7 tips paano sagutin ang mga question. Mga simple lang naman yun mga Cubs, pero malay nyo, isa sa mga tanong doon ay ma-encounter nyo mga Cubs pag interview nyo sa Pilipinas ng cleaner. O hindi lang dito papunta sa Saudi Arabia, kundi papunta kayo sa Qatar, kahit saang bansa mga Cubs. Itong interview na ginawa natin, itong video na ginawa natin at binigay ko sa inyo ay makatulong ito mga Cubs para masanay kayo. At huwag niyong kalimutan mga Cubs, mag-practice ng kaunting English, kahit konti lang para masagot ang mga interview ng mga employer pagdating sa Pilipinas. Kasi English naman talaga mga Cubs, hindi naman pwede Tagalog. Hindi pwedeng opo, hindi pwedeng ganun mga Cubs. Hindi sila makaintindi niyan. Kailangan talaga, English talaga ang isasagot mo sa interview pag kaharap mo na sila mga Cubs. So narito naman mga Cubs ang mga tips ko sa inyo kapag kayo ay kaharap na sa isang employer at in-interview na kayo, patayin nyo muna ang cellphone nyo. I-off nyo muna ang cellphone nyo kasi pag nag-interview, tas may nagre-ring, may nagtitext, may ano-anong mga messages sa cellphone nyo, patayin nyo muna mga Cubs. At importante mga Cubs, ang gagawin nyo ay kapag kinausap kayo ng employer mga Cubs, eye-to-eye contact lang talaga mga Cubs. Huwag yung gumagalaw-galaw ka kung saan nakalingon-lingon ka ng ganun. Huwag mga Cubs, eye-to-eye contact. At ito pa mga Cubs, huwag mong kalimutan naman mag-smile. Kahit hindi man masagot ang lahat ng tanong para sa'yo na binabato sa'yo mga Cubs, importante mga Cubs ay nakasmile ka. Malay mo mga Cubs, yung sa smile mo na yun, dun siya nahuhulog at kukunin ka niya. Di ba? So ito pa mga Cubs sa mga tips kayo kapag kayo ay papunta sa interview mga Cubs, kailangan magpulo kayo mga Cubs, yung plain t-shirt, black pants, at saka magpagupit kayo mga Cubs para puging-pugi talaga. Sa mga babae naman, bigyan nyo sila ng kaunting lipstick at saka yung blush on, diba? Kung ano yung pampaganda nyo para ma-attract din sa inyo yung nag-interview mga Cubs.
So kailangan din natin magpaganda at magpapugi mga Kabs, di ba? So pangalawa mga Kabs, magdala kayo ng 2x2 ID picture mga Kabs. Ball pen mga Kabs, importante. Papel mga Kabs, importante rin yan. Magdala kayo. At pangatlong tips mga Kabs, ngumiti nga ikaw. Nang dahan-dahan din magsalita. Yung malumanay lang mga Kabs ba? Huwag yung bilisan. Kailangan ngiti. At saka yun talaga ang pang-ano natin mga Kabs. Kahit hindi natin masagot yung question. Kunti lang ang sagot natin mga Kabs. Basta naka-smile tayo mga Kabs. Yun ang pangatlong tips kapag kaharap nyo na ang nag-interview at sa interview nyo yung mga Kabs. Okay mga Kabs, kung nais nyo pang madagdagan ng yung kaalaman tungkol sa mga housekeeping, interview at mga tips mga Kabs, so yung kalimutan, kalkalin ang ating channel mga Kabs, Kabos na Vlogger. Nandun mga Kabs ang mga video natin na ginagawa, paano mag-apply ng housekeeping, mga tips mga Kabs, at makatulong sa inyo sa mga baguhan at mga first timer mag-apply ng housekeeping papunta dito sa bansang Saudi Arabia mga Kabs. Hindi lang dito Saudi Arabia, kahit saan kayo mag-apply mga Kabs, mayroon tayong mga tips. Bisitahin nyo lang ang channel natin na Kabos na Vlogger. Huwag mong kalimutan mga Kabs, i-like at saka i-share para naman sa mga kababayan natin na gustong makaalam, para may mga idea naman sila mga Kabs. At bago magtapos ang ating video mga Kabs, huwag mong kalimutan mag-like, mag-share, at mag-subscribe mga Kabs para ma-notify kasunod ng mga video na aking gagawin. Ako sa Kabos na Vlogger mga Kabs. Salamat sa iyong suporta at tinapos mo tong video mga Kabs.